million na pera, kung tayo masisihan na doon, ay isasarado na nila yan. Hindi na pang-akitin hanggang Malacanang ang isog ito. Kaya yun, kinakailangan. Yung mga biktima ng korupsyon, naging biktima ng baha, ay dapat na kumakbang, kumilos, at magsalita. Gamitin ang social media, gamitin ang mga organisasyon sa kailang grupo para maglunsad ng mga protesta. Sir, follow-up question po na regarding the offense na yung meron kasi lately po, yung remarks against the ayon si Rally po, saying na sila po mismo yung bumoto sa mga asita rin yun ng rally. Pwede nakarisip po kayo ng backup. Ay, okay lang yan. Okay lang yan. Para part ng mga iba't ibang opinion sa ating lipunan yan. Pero ang totoo, no? Ang mga totoo ay nangyayari yun. Nangyayari yun. At, pero ganun pa man, baka dito sa issue ng korupsyon, magsama-sama ang lahat. At pangalanan, no? Pangalanan dahil lantad naman. Yung mismong inner circle niya ang nagsasabi na sangkot si BBM. At si Sara naman, noon pa, alam nating corrupt. Siguro sa brief explanation regarding sa relevance na kumbaga kung paano magiging epektibo at progressive yung transition council na panawagan. Ay dapat tiyakin na majority doon ay galing sa hanay ng sektor ng mga nakikipaglaban, ng mga magagawa, magsasaka, mga isla, mga driver. Kahit yun ay 35 halimbawa, dapat mga 20 o 25 doon ay galing sa hanay ng mga sektor. Siyempre, isama rin natin simbahan, kung may militar dyan, okay lang. Kung may malilit na negosyante dyan, okay lang. Kung may mga akadim, mga abogado, okay lang. Pero dapat tiyakin na majority ng composition ng Transition Council ay galing sa hanay ng sektor, lalo na sa sektor na apektado at nakikibagan. Okay, so siguro po final question na lang. Sa flow po or sa progress ng investigation na nangyari ngayon, paano nyo po patatagusin sa mga mamamayan yung pagiging pagpapanatili ng vigilance